Ang hangin ay puno ng kagalakan at pag-asa. Ang mga tao sa barangay ay naghahanda para sa kasal ni Dwight at Sylvia. Ang mga bahay ay naglalagay ng mga palamuti, at ang mga bata ay naglalaro sa mga kalye. Ang lahat ay naghihintay sa araw na iyon, ang araw kung saan ang dalawang taong nagmamahalan ay magiging isa. Ngunit ang kaligayahan ay biglang naputol nang ang tubig sa kanilang sapa ay nagsimulang tumaas. Ang sapa, na dating isang maamo at magandang daluyan ng tubig, ay biglang nagngalit. Ang mga alon ay nagsimulang umapaw, at ang tubig ay nagsimulang lumubog sa kanilang barangay. Ang mga tao ay nagsisigawan sa takot. Ang sapa ay tila naging isang halimaw, isang nilalang na gustong sumira at magwasak. Ang mga bahay ay nagsimulang lumubog, at ang mga tao ay nagsilikas patungo sa mas mataas na lugar. Sa gitna ng kaguluhan, isang malaking anino ang lumitaw mula sa tubig. Ang sapa ay nagsimulang mag-anyo ng tao, isang higanteng nilalang na may mga mata na puno ng galit at mga kamay na naglalabas ng tubig. Si Dwight, na handa nang magpakasal, ay agad na naglakad patungo sa halimaw. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala para sa kanyang barangay at para kay Sylvia. Alam niya na kailangan niyang kumilos. Hindi ka makakadaan, sigaw ni Dwight. Ang halimaw ay tumawa ng malakas. Ang kanyang boses ay tila kulog, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. Ako ang sapa, sigaw ng halimaw. Ako ang nagbibigay buhay sa inyong lugar, at ako rin ang may kapangyarihan upang kunin ito. Si Dwight ay nagsimula ng isang mahabang labanan. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa tubig, ngunit ang tubig na iyon ay ngayon ay kanyang kalaban. Ang labanan ay nagsimula sa gitna ng mga lumulubog na bahay at nagsisigawan ng mga tao. Ang kapalaran ng kanilang barangay ay nasa kanyang mga kamay. Sa gitna ng kaguluhan at pagbaha, si Dwight ay naglaban ng buong tapang laban sa halimaw na sapa. Ang kanyang kapangyarihan sa tubig ay nagliliyab, at ang bawat pag-atake niya ay nagdudulot ng malakas na alon. Ngunit ang halimaw ay mas malakas, at ang kanyang mga kamay ay naglalabas ng malalakas na bagyo na nagpapahina kay Dwight. Sa isang sandali ng pagkahina, si Dwight ay halos malunod. Ngunit sa huling sandali, nakita niya si Sylvia, na nakasabit sa isang puno, at handang malunod. Ang pag-ibig niya para kay Sylvia ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Sa isang huling pag-atake, naglabas si Dwight ng malakas na alon na nagpabagsak sa halimaw. Ang sapa ay bumalik sa kanyang dating anyo, at ang tubig ay unti-unting bumaba. Ang barangay ay ligtas na muli. Ngunit sa pagligtas kay Sylvia, napansin niya ang isang bagay. Ang kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihan na minana niya mula sa kanyang ina na diwata, ay hindi na maitago. Ang kanyang mga kamay ay naglalabas ng liwanag, at ang kanyang mga mata ay kumikinang. Nang makaharap niya si Sylvia, hindi na niya maitago ang katotohanan. Sylvia, sabi niya, may kailangan kang malaman. Si Sylvia ay tumingin sa kanya nang may pagtataka. Ano iyon, Dwight? Hindi ako isang simpleng tao, sabi ni Dwight. Ako ay anak ng isang diwata. Ang aking ina ay nagbigay sa akin ng kapangyarihan upang kontrolin ang tubig. Si Sylvia ay nagulat, hindi niya alam ang katotohanan ito. Pero sa halip na matakot, naramdaman niya ang pagmamahal at paggalang kay Dwight. Alam ko na, sabi ni Sylvia. Alam kong may kakaiba sa iyo. Pero ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi nagbabago. Ang pag-amin ni Dwight ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanilang pagmamahalan. Ang kanilang pag-iibigan ay hindi lamang pagitan ng dalawang ordinaryong tao, kundi pati na rin ng isang tao at isang nilalang na may kakaibang kapangyarihan. Ang araw ng kasal ni Dwight at Sylvia ay dumating na. Ang buong barangay ay nagdiwang. Ang mga bahay ay naglalagay ng mga palamuti, at ang mga bata ay naglalaro sa mga kalye. Ang lahat ay naghihintay sa araw na iyon, ang araw kung saan ang dalawang taong nagmamahalan ay magiging isa. Ang kasal ay ginanap sa ilalim ng malawak na puno ng mangga, na naging simbolo ng pag-asa at pag-ibig sa kanilang barangay. Ang mga bulaklak ay nagkalat sa paligid, at ang hangin ay amoy ng mga sariwang bulaklak at masayang musika. Si Sylvia ay napakaganda sa kanyang puting damit, at ang kanyang mukha ay nagniningning sa kaligayahan. Si Dwight naman ay gwapo sa kanyang itim na suit, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng pagmamahal at pag-asa. Ang mga tao ay nagsimula ng magtipon. Ang mga matatanda ay nakaupo sa harap, na nagkukwentuhan at nagkukwentuhan. Ang mga bata ay naglalaro sa likod, na nagtatawanan at nagkukwentuhan.
Ang lahat ay naghihintay sa pagdating ng mga bagong kasal. Nang dumating si Dwight at Sylvia, ang buong barangay ay nagsigawan sa kagalakan. Ang mga tao ay nagpalakpakan, at ang mga bata ay nagtaas ng mga lobo. Ang kasal ay nagsimula, at ang pari ay nagsalita ng mga salita ng pag-ibig at pag-asa. Si Dwight at Sylvia ay nagpalitan ng mga panata, at ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan. Ang kanilang pag-iibigan ay nagbigay ng inspirasyon sa kanilang barangay, at ang kanilang kasal ay isang simbolo ng pag-asa at pag-ibig. Ang pagdiriwang ay nagpatuloy hanggang sa gabi. Ang mga tao ay nagsayawan at nagkantahan, at ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan. Ang kasal ni Dwight at Sylvia ay isang araw na hindi nila malilimutan, isang araw na nagpapatunay na ang pag-ibig ay laging nananatili, at ang pag-asa ay laging umiiral. Ang araw ng kasal ni Dwight at Sylvia ay dumating na. Ang buong barangay ay nagdiwang. Ang mga bahay ay naglalagay ng mga palamuti, at ang mga bata ay naglalaro sa mga kalye. Ang lahat ay naghihintay sa araw na iyon, ang araw kung saan ang dalawang taong nagmamahalan ay magiging isa. Ang kasal ay ginanap sa ilalim ng malawak na puno ng mangga, na naging simbolo ng pag-asa at pag-ibig sa kanilang barangay. Ang mga bulaklak ay nagkalat sa paligid, at ang hangin ay amoy ng mga sariwang bulaklak at masayang musika. Si Sylvia ay napakaganda sa kanyang puting damit, at ang kanyang mukha ay nagniningning sa kaligayahan. Si Dwight naman ay gwapo sa kanyang itim na suit, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng pagmamahal at pag-asa. Ang mga tao ay nagsimula ng magtipon. Ang mga matatanda ay nakaupo sa harap, na nagkukwentuhan at nagkukwentuhan. Ang mga bata ay naglalaro sa likod, na nagtatawanan at nagkukwentuhan. Ang lahat ay naghihintay sa pagdating ng mga bagong kasal. Nang dumating si Dwight at Sylvia, ang buong barangay ay nagsigawan sa kagalakan. Ang mga tao ay nagpalakpakan, at ang mga bata ay nagtaas ng mga lobo. Ang kasal ay nagsimula, at ang pari ay nagsalita ng mga salita ng pag-ibig at pag-asa. Si Dwight at Sylvia ay nagpalitan ng mga panata, at ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan. Ang kanilang pag-iibigan ay nagbigay ng inspirasyon sa kanilang barangay, at ang kanilang kasal ay isang simbolo ng pag-asa at pag-ibig. Ang pagdiriwang ay nagpatuloy hanggang sa gabi. Ang mga tao ay nagsayawan at nagkantahan, at ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan. Ang kasal ni Dwight at Sylvia ay isang araw na hindi nila malilimutan, isang araw na nagpapatunay na ang pag-ibig ay laging nananatili, at ang pag-asa ay laging umiiral. Matapos ang kanilang napakagandang kasalan, nagpasya sina Dwight at Sylvia na magtungo sa isang espesyal na lugar. Ito ay ang talon kung saan nagkakilala ang kanyang mga magulang, ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang pag-ibig at ang kanilang pamilya. Nang makarating sila sa talon, para silang napunta sa ibang mundo. Ang mga halaman ay nagniningning ng kakaibang kulay, at ang mga bulaklak ay naglalabas ng mahiwagang amoy. Ang hangin ay puno ng masayang musika, at ang mga ibon ay kumakanta ng mga awiting hindi pa nila naririnig kailanman. Parang nasa isang pantasya tayo, sabi ni Sylvia, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Oo nga, sagot ni Dwight. Ang lugar na ito ay espesyal. Dito nagsimula ang lahat. Habang naglalakad sila patungo sa talon, nakita nila ang isang lumang puno na may kakaibang hugis. Ang mga ugat nito ay tila naglalakad, at ang mga sanga nito ay naglalabas ng maliwanag na liwanag. Ang puno ng diwata, sabi ni Dwight. Dito nagkita ang aking mga magulang. Si Sylvia ay tumingin sa puno ng may paggalang. Ang ganda, sabi niya. Parang may magic. Nang makalapit sila sa talon, nakita nila ang isang maliit na batis na umaagos mula sa talon. Ang tubig ay kristal na malinaw, at ang mga bato sa paligid ay nagniningning sa araw. Ang tubig ay parang buhay, sabi ni Sylvia. Parang may sariling kaluluwa. Oo, sagot ni Dwight. Ang tubig ay mahalaga sa aking pamilya. Ito ang aking lakas, at ang aking koneksyon sa aking ina. Nang tumingin si Dwight sa talon, nakita niya ang refleksyon ng kanyang mukha sa tubig. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Ang tubig ay nagsimulang kumulo, at ang kanyang refleksyon ay nagsimulang magbago. Dwight, sabi ni Sylvia, anong nangyayari? Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang tubig ay nagsimulang mag-anyo ng isang diwata. Ang diwata ay maganda, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng liwanag. Anak ko, sabi ng diwata. Narito ako upang tulungan ka.
Ang diwata ay nagbigay kay Dwight ng isang kakaibang hiyas. Ang hiyas ay nagliliwanag ng malakas na liwanag, at ang tubig ay nagsimulang kumulo ng mas malakas. Ang hiyas na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas, sabi ng diwata. Protektahan mo ang iyong barangay, at ang iyong pamilya. Nang mawala ang diwata, ang talon ay bumalik sa kanyang dating anyo. Si Dwight ay hawak ang hiyas, at ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Alam niya na ang kanyang pamilya, at ang kanyang barangay, ay laging nasa kanyang panig. Ang pagbabalik ni Dwight at Sylvia sa kanilang barangay ay sinalubong ng masayang pagbati at kuryosidad. Ang kwento ng kanilang paglalakbay sa talon at ang pagpapakita ng ina ni Dwight ay mabilis na kumalat. Ang mga tao ay nagkukwentuhan, at ang mga mata ay puno ng pagtataka at pagkamangha. Agad na hinanap ni Dwight ang kanyang ama, si Ramon, at ibinalita ang lahat. Si Ramon ay nagulat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Alam niya na ang pagpapakita ng diwata ay isang magandang tanda. Anak, sabi ni Ramon, ang iyong ina ay laging nandyan para sa iyo. Alam kong hindi madali ang buhay, pero huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang mga salita ng kanyang ama ay nagbigay ng lakas kay Dwight. Alam niya na ang kanyang pamilya, at ang kanyang barangay, ay laging nasa kanyang panig. Nang ikwento ni Dwight ang tungkol sa hiyas na ibinigay ng kanyang ina, nagkaroon ng kaguluhan sa barangay. Ang mga tao ay nagkukwentuhan tungkol sa kapangyarihan ng hiyas, at ang posibilidad na maprotektahan ang kanilang barangay mula sa mga panganib. Ang kwento ng pagpapakita ng diwata ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga tao. Ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan, at ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Ang barangay ay muling nagkakaisa, at ang kanilang pag-ibig sa isa't isa ay mas malakas kaysa dati. Si Dwight at Sylvia ay nagpasya na ipakita ang hiyas sa lahat. Nang hawakan ni Dwight ang hiyas, naglabas ito ng malakas na liwanag, at ang mga halaman sa paligid ay nagsimulang magningning. Ang mga tao ay nagpalakpakan, at ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Ang hiyas ay isang simbolo ng pag-asa, isang simbolo ng pag-ibig, at isang simbolo ng kanilang pagkakaisa. Ang barangay ay handa ng harapin ang anumang hamon, at ang kanilang mga puso ay puno ng pag-ibig at